Ang malakas na pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng makintab na mahogany table, ang tanging tunog na bumasag sa siksik na katahimikan ng boardroom. 10 pares ng mga mata ang sabay-sabay na napalingon dito, pagkatapos ay maingat na bumalik kay Alejandro del Rosario. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas. Sa Del Rosario Corp, ang isang pulong kasama ang CEO ay sagrado. Ang pag-interrupt dito, lalo na sa kalagitnaan ng pagtalakay sa ₱1 bilyong deal, ay isang kasalanan. Napatigil si Alex sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay dumilim habang tinitingnan ang pangalan na lumitaw sa screen. Miguel's School Administration. Kumunot ang kanyang noo. Anong problema na naman ito? May sakit ba si Miggy? Napapaaway? Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay isang personal na problema. Itinaas niya ang kanyang kamay sa mga board member. Isang senyas na nagsasabing, "Sandali lang." Inis niyang sinagot ang tawag. "Hello?" Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad, ang parehong boses na ginagamit niya para magpasunod ng daan-daang empleyado. "Good morning, sir," sabi ng isang masiglang boses ng babae sa kabilang linya. "This is Miss Reyes from the school administration. Tumatawag po ako para sa anak ninyong si Miguel del Rosario." "What about him?" Walang pasensyang tanong ni Alex. "Sir, we are very pleased to inform you na si Miguel po ang nanalo ng grand prize sa National Youth Art Competition." Natigilan si Alex. Para bang ang ingay ng mundo ay biglang humina. Grand prize? Sa isang iglap, nawala ang tensyon sa kanyang balikat. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Miggy, ang kanyang tahimik na anak, nanalo. "Sir, nariyan pa po ba kayo?" "Yes." Mabilis na sagot ni Alex. Inaayos ang kanyang boses para hindi mahalata ang biglaang paglambot nito. "Yes, I'm here." "Ang galing po talaga ni Miguel, sir. Ang ganda po ng painting niya." Ang pamagat po ay naghihintay. Lahat po ng judges ay namangha. Naghihintay. Waiting. Biglang pumasok sa isip ni Alex ang imahe ng kanyang yumaong asawa. Si Eliza. Kung gaano nito kamahal ang sining. Si Eliza ang laging nagsasabi na may espesyal na talento si Miggy sa pagguhit, na ang bawat linya na ginagawa ng bata ay may kwento. Siya sana ang pinakamasaya sa lahat kung narinig niya ang balitang ito. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. "Okay," sabi niya sa kausap. Ang boses niya ay bumalik na sa pagiging formal at pangnegosyo. "Thank you for the call." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang guro. Inilapag niya ang cellphone at muling hinarap ang mga board member na naghihintay. Ang ngiti ay ganap nang nawala sa kanyang mukha. "As I was saying," pagpapatuloy niya, "the projections for the third quarter are..." Ang init ng pagmamalaki na naramdaman niya kanina ay mabilis na lumamig. Napalitan ng pamilyar na lamig ng boardroom, may mas mahahalagang bagay siyang dapat isipin. Ang negosyo ay hindi naghihintay. Pag-uwi ni Alex ng gabing iyon, ang malawak na mansyon ay tahimik gaya ng dati. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, mula sa mga bulaklak sa florera hanggang sa pagkakaayos ng mga kubyertos sa mahabang hapagkainan. Si Isabel, ang kanyang asawa, ay sumalubong sa kanya ng isang matamis na ngiti at isang magaan na halik sa pisngi. "Welcome home, darling," sabi nito. Ang boses ay kasing perpekto ng kanyang itsura. "Kumusta ang araw mo?" "Mabuti naman. Maraming trabaho," sagot ni Alex habang iniluluwag ang kanyang kurbata. "Nasaan si Miggy?" "Nasa dining room na. Naghihintay sa'yo." Pumasok sila sa silid kainan. Nakaupo doon si Miggy. Ang kanyang maliit na katawan ay halos lamon ng malaking upuan. Hindi man lang ito tumingala nang dumating si Alex. Nakatitig lang ito sa kanyang plato. Tinutusok-tusok ng tinidor ang pagkain. Umupo si Alex sa tapat niya. "Miggy,"
Simula niya ya. Tumawag ang eskwelahan mo kanina. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Miggy ang kanyang ulo. Mayroong isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. I heard you won, sabi ni Alex. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Congratulations, anak. I'm proud of you. Ngunit sa halip ng ngumiti pabalik ang kislap sa mga mata ng bata, ay dahan-dahang namatay. Muli itong yumuko. At isang maliit na tango lamang ang isinagot nito. Napakunot ang noo ni Alex. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Oh, Alex, darling. Mabilis na sabat ni Isabel. Inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pagod lang yan si Miggy. You know how these competitions can be. Sobrang na-pressure siguro siya. Tiningnan ni Alex ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kanyang anak. Ang paliwanag ni Isabel ay may katuturan. Si Miggy ay palaging isang sensitibong bata. Marahil ay pagod lang talaga ito. Ganoon ba, Miggy? Tanong ni Alex. Are you tired? Muli, isang tango lang ang nakuha niyang sagot. Ang buong hapunan ay nagdaan sa katahimikan na binabasag lamang ng mahinang tunog ng mga kubyertos at ng masayang pagkukwento ni Isabel tungkol sa kanyang araw. Si Alex ay nakikinig, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan na napapatingin sa kanyang anak, na tila nasa sarili nitong malungkot na mundo. Nang gabing iyon, habang naghahanda silang matulog, muling binuksan ni Isabel ang paksa. Huwag mo nang masyadong isipin si Miggy, darling. Sabi niya habang nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok sa harap ng salamin. Ganyan lang talaga ang mga bata. Minsan masaya, minsan malungkot. He's just overwhelmed. Tumingin si Alex sa kanya mula sa kama. Sinabi niya ba sa'yo na nanalo siya? Ngumiti si Isabel sa salamin. Oo naman. Ikinuwento niya sa akin kaninang hapon. Siyempre, binati ko siya. Sinabi ko sa kanya na ang galing-galing niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kasiguraduhan. Maybe he's just shy to celebrate in front of you. Alam mo na, baka nahihiya siya. Nakahinga ng maluwag si Alex. Maybe she was right. Masyado lang siguro siyang nag-iisip. Pinili niyang maniwala sa sinabi ni Isabel. Mas madali iyon. Mas simple. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng malungkot na mukha ni Miggy sa hapagkainan ay pilit na bumabalik. Nang makatulog na si Isabel, dahan-dahang bumangon si Alex. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang silver na picture frame. Larawan yon ni Eliza na kangiti. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kaligayahan at pagmamahal. Kung nandito lang siya, alam ni Alex na gagawin niyang isang malaking selebrasyon ang pagkapanalo ni Miggy. Pupunuin niya ng halik at yakap ang bata. Ipagmamalaki niya ito sa buong mundo. Tinitigan ni Alex ang larawan. Ang katahimikan ng malaking bahay ay tila bumubulong sa kanya. Nagtatanong, ginagawa ko ba ang tama? Naging mabuti ba akong ama sa anak natin, Eliza? Pinilit niyang alisin ang tanong sa kanyang isip. Maayos ang lahat. Maayos sila. Mayaman siya, matagumpay, at mayroon siyang magandang asawa sa tabi niya na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Miggy. Material na bagay, edukasyon, isang buong pamilya. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit ang lungkot sa mga mata ng sarili niyang anak ay parang isang multo na hindi niya matakasan kahit sa loob ng pinakamatayog na pader ng kanyang mansyon? Maingat niyang ibinalik ang picture frame sa mesa na para bang ang alaala ni Eliza ay masyadong mabigat hawakan. Bumalik siya sa kama at humiga sa tabi ni Isabel. Ramdam niya ang init mula sa katawan nito. Isang init na pamilyar pero hindi nakakapawi sa lamig na gumagapang sa loob niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng nag-iisang luha na namuo sa mata ni Miggy bago ito yumuko sa hapagkainan
ay malinaw na nakaguhit sa dilim. Hindi niya iyon napansin kanina, pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, iyon na lang ang tanging nakikita niya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Alex na ang karangyaan ng kanyang buhay ay maaring isang malaking kasinungalingan. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa man sumisilip sa malaking bintana ng kanyang kwarto. Gising na si Miguel, hindi na niya kailangan ng alarm clock. Ang takot ang gumigising sa kanya tuwing umaga. Isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso bago pa man niya imulat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, walang ingay. Ang sahig na gawa sa nara ay malamig sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito ininda. Sanay na siya. Para sa isang 8 taong gulang na bata, ang mansyon ay hindi isang tahanan. Ito ay isang malawak na kaharian ng katahimikan, kung saan ang bawat tunog, isang kalabog, isang yabag, isang pag-ubo, ay may kahulugan. At natutunan na ni Miggy na basahin ang mga kahulugang yon para mabuhay. Nagbihis siya sa loob ng kanyang walk-in closet. Ang mga damit niya ay mamahalin at nakahanay ng perpekto. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay parang costume. Pagkatapos magbihis, hindi siya lumabas. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kanyang kama at naghintay, pinakikiramdaman ang paghinga ng bahay. Hihintayin niyang marinig ang pagbukas ng pinto sa master's bedroom. Iyon ang hudyat na gising na ang kanyang Papa Alex at si Tita Isabel. Pagkarinig niya sa mahinang tunog na yon, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at naglakad sa pasilyo na parang isang anino. Kailangan niyang makababa sa kusina bago pa man siya makita o makasalubong ng kanyang Tita Isabel. Lalo na ngayon, dahil kagabi, pinuri siya ng kanyang papa. Ngumiti ang papa niya at natutunan na ni Miggy ang isang mapait na aral. Kapag masaya ang kanyang papa, dahil sa kanya, kinabukasan, ang kabaitan ni Tita Isabel ay nagiging isang matalim na bagay kapag sila na lang dalawa. Good morning, Miggy. Bati sa kanya ni Yaya Loring, ang matandang kasambahay. Ang boses nito, na puno ng init at pagmamahal, ang tanging ligtas na tunog sa buong bahay. Good morning po, Yaya. Sagot niya ng pabulong. Umupo sa kanyang karaniwang pwesto sa dining table. Inihain nito sa kanya ang isang plato ng pancake. Paborito niya ito. Naalala niya ang kanyang mommy Eliza kung paano nito nilalagyan ng ngiti na gawa sa saging ang kanyang pancake. Ngayon, ang pancake ay bilog lang at walang buhay. Nagsisimula pa lang siyang kumain nang marinig niya ang mga yabag, ang tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig. Bawat tapak ay tila isang babala. Pumasok si Isabel sa kusina. Suot ang isang sutlang roba, mukhang sariwa at perpekto. Ngumiti ito kay Yaya Loring, ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Miggy, ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kumakain ka na pala, sabi nito. Ang boses niya ay matamis, pero may lamig sa ilalim nito na si Miggy lang ang nakakarinig. Tumangulang si Miggy, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Binilisan niya ang kanyang pagkain. Bawat subo ay mabigat. Nang tumayo siya para kunin ang kanyang backpack, mabilis na lumapit si Isabel sa kanya, na para bang may nais itong ayusin. Ang gusot ng kwelyo mo, anak. Hayaan mo, aayusin ko. Sabi nito, sapat na malakas para marinig ni Yaya Loring. Inilapit ni Isabel ang kanyang mukha sa bata. Ang pabango nito ay matapang at nakakasakal. Inayos nito ang kanyang kwelyo. Ang mga daliri nito ay malamig sa kanyang batok. Pagkatapos, habang nakatalikod pa rin sila kay Yaya, bumulong ito sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Ang galing mo kagabi. Isang perpektong maliit na anghel.
Ipagpatuloy mo lang yan. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan sa eskwela. Maliwanag? Naramdaman ni Miggy ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang balikat. Isang mabilis, masakit na diin na nangako ng parusa. Hindi siya makahinga. Mabilis siyang tumango. "Good boy," sabi ni Isabel at binitawan siya. Humarap ito kay Yaya Loring na may ngiti ulit na para bang walang nangyari. Ang silid ni Miggy ang kanyang santuwaryo. Dito, ang mga pader ay hindi nang huhusga. Pagka-uwi niya mula sa eskwela, hindi siya naglaro. Hindi siya nanood ng TV. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at inilabas ang kanyang kahon ng mga Crayola at lapis. Dito siya malaya. Dito, ang mga kulay ang nagsasalita para sa kanya. Sa isang malinis na papel, nagsimula siyang gumuhit. Hindi niya kailangang mag-isip kung ano ang iguguhit. Ang mga kamay niya ay tila may sariling isip. Una, isang maliit na bata sa gitna ng papel. Ang bata ay walang mukha. Pagkatapos, sa likod ng bata, gumuhit siya ng isang anino. Isang malaki, nakakatakot na anino na may hugis ng isang babae. Ngunit ang anino ay may magandang mukha, nakangiti, na para bang isang anghel. Ang mga kulay sa paligid ng bata at ng anino ay madilim. Kulay abo, itim at maduming lila. Ito ang mundo niya. Isang mundo kung saan ang kagandahan ay nakakatakot. Bigla, may kumatok sa kanyang pinto. Sa isang iglap na itago ni Miggy ang kanyang ginuguhit sa ilalim ng kama. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis na parang isang ibon na nakakulong sa kanyang dibdib. "Miggy, anak!" Boses yun ni Tita Isabel, matamis at malambing ulit. "Buksan mo ang pinto! May bisita ka!" Bisita? Wala siyang kaibigan na dumadalaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Isabel, nakangiti. At sa likod nito, sa may hagdanan, ay isang lalaking nakangiti rin. Si David. Ang sabi ni Tita Isabel, pinsan niya ito. Pero bakit pakiramdam ni Miggy ay iba? "Nandito ang Tito David mo," sabi ni Isabel. "Bumaba ka at batiin mo siya." Bumigat ang mga paa ni Miggy habang bumababa siya ng hagdan. Sa sala, nakaupo si David na parang hari. Ang isang binti ay nakapatong sa isa. "Halika dito, champion," sabi ni David. Malapad ang ngiti. Lumapit si Miggy nang nag-aalangan. Ginulo ni David ang kanyang buhok at naramdaman ni Miggy ang bigat ng kamay nito. "Narinig ko nanalo ka raw sa art contest," sabi ni David. "Ang galing-galing mo naman. Mana ka siguro sa Tita Isabel mo." Hindi umimik si Miggy. Tumingin lang siya sa lalaki. Ang mga mata ni David ay nakangiti. Pero ang loob nito ay parang salamin na walang emosyon. Malamig. Tulad ng mga mata ni Tita Isabel kapag galit ito. "Magsabi ka ng thank you ba, Miggy?" Utos ni Isabel. Ang boses ay matamis pa rin, pero may diin na nagbababala. Yumuko si Miggy. "Thank you po," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Walang anuman," sagot ni David, at tinapik siya sa likod ng medyo malakas. "Basta para sa paborito kong pamangkin." Hindi niya ito pamangkin at lalong hindi siya paborito. "Sige na, anak," sabi ni Isabel. "Pumunta ka sa kusina at sabihin mo kay Yaya na dalhan kami ng juice. Mag-uusap lang kami ng Tito David mo." Ito na ang pagkakataon niyang umalis. Mabilis na tumalikod si Miggy, ngunit sa halip na dumiretso sa kusina, naglakad siya ng dahan-dahan. Huminto siya sa likod ng pader ng pasilyo, sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, pero sapat na malapit para marinig sila. Hindi niya alam kung bakit, pero may nagsasabi sa kanya na kailangan niyang makinig. Narinig niya ang pagbabago sa boses ni Isabel. Nawala ang lahat ng tamis. Ito ay naging matalas at seryoso. "Nakuha mo na ba ang mga dokumento?" "Oo," sagot ni David.
Ang boses ay mababa at kampante. Kailangan na lang nating hintayin ang pirma ni Alex sa bagong investment proposal. Kapag nangyari yon, ang unang 10 milyon ay diretso na sa account natin. 10 milyon. Narinig na ni Miggy ang salitang milyon sa TV. Alam niyang napakalaking pera noon. 10 milyon pa lang yan, David. Narinig niyang sabi ni Isabel. May kislap ng kasakiman sa boses nito. Simula pa lang yan ng malaking plano natin. Hindi naintindihan ni Miggy ang ibig sabihin ng investment o account, pero naintindihan niya ang tono ng kanilang mga boses. Sikreto, mapanganib, at narinig niya ang pangalan ng papa niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Mas malamig pa kaysa sa sahig na marmol. Isa itong sikreto ng mga matatanda at alam niyang hindi niya dapat ito narinig. Mabilis siyang tumakbo papuntang kusina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Yaya, sabi niya. Habol ang hininga. Juice daw po. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Tumingin siya sa paligid ng kanyang malaking silid, ang mamahaling kama, ang mga laruan na hindi niya nilalaro, ang malawak na bintana na may tanawin ng hardin. Pakiramdam niya ay isa itong magandang kulungan. Kinuha niya muli ang kanyang drawing mula sa ilalim ng kama. Tinitigan niya ang maliit na bata at ang nakangiting anino sa likod nito. Kumuha siya ng itim na Crayola. Sa tabi ng anino ni Isabel, gumuhit siya ng isa pang anino, mas matangkad, na may nakangiting mukha rin ni David. Dalawa na sila, at siya ay lalo lang lumilit. Para kay Alejandro del Rosario, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga ito ay malamig, tapat, at walang kinikilingan. At sa loob ng 1 oras, ang mga numerong nakalatag sa kanyang harapan sa anyo ng isang quarterly financial report ay nagsasabi ng isang kwentong hindi niya gusto. Ulitin mo nga, Mr. Reyes, sabi ni Alex. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa makintab na mesa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Saan eksakto ang problema? Si Mr. Reyes, ang matanda at loyal na pinuno ng accounting department, ay kinakabahang itinuro ang isang linya sa report. Dito po, sir. Sa materials and procurement para sa bagong Vertis North project, ang mga gastos ay halos 20% mas mataas kaysa sa projection. Tiningnan ni Alex ang mga numero. Hindi iyon isang malaking halaga na ikalulugi ng kumpanya, ngunit ito ay isang lamat, isang anomalya. At kinamumuhuyan ni Alex ang mga anomalya. Bakit? Nagmahal ba ang mga materyales? Hindi po, sir. Yun na nga po ang ipinagtataka namin. Sagot ni Mr. Reyes, itinutulak ang isang folder na puno ng mga resibo. Ang mga invoice mula sa supplier, masyadong malabo. Miscellaneous construction supplies. General framework materials, walang itemized list, at lahat ay galing sa iisang kumpanya na hindi natin karaniwang ginagamit. Binuklat ni Alex, tama Alex ang mga papel. Tama si Mr. Reyes. Ang mga resibo ay mukhang minadali at hindi professional. Sino ang project head nito? Nag-atubili si Mr. Reyes bago sumagot. Si Mr. David Gonzales po, sir. David Gonzales, pinsan ni Isabel. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Alex sa problema. Mula sa isang simpleng issue sa accounting, ito ay naging personal. Okay, sabi ni Alex, isinasara ang folder. Ako na ang bahala rito. Thank you, Mr. Reyes. Alam niyang hindi niya basta-basta masisibak si David. Magiging isang malaking gulo iyon sa pamilya. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang mag-imbestiga ng tahimik. Ang pagdududa na nagsimula bilang isang maliit na binhi sa kanyang isipan
Mula pa noong gabing nanalo si Miggy, ay nagsimulang tumubo. Pag-uwi niya, ang perpektong larawan ng kanyang tahanan ang sumalubong sa kanya. Si Isabel ay nasa sala, nagbabasa ng isang libro. Isang baso ng alak ang nasa tabi niya. Ang buong eksena ay parang kuha mula sa isang mamahaling magazine. "You're home early, darling," sabi nito. Ngumiti at itinaas ang kanyang mukha para sa isang halik. Hinalikan siya ni Alex, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Umupo siya sa tapat nito at sinubukang maging kaswal. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. "Okay lang naman. Medyo boring. Nag-shopping, nag-lunch kasama ang mga amiga." Sagot nito. "Ikaw?" "Same old. Maraming trabaho," sabi ni Alex. Pinagmamasdan ang reaksyon nito. "Nabanggit nga pala sa akin kanina. Mukhang maganda ang takbo ng proyekto na hawak ng pinsan mong si David." Isang mabilis, halos hindi mahahalatang pagbabago ang dumaan sa mga mata ni Isabel. Ngunit agad itong napalitan ng isang malawak na ngiti. "Talaga? Oh, that's wonderful. Sinasabi ko na nga ba sa'yo? He's very talented. Masipag at mapagkakatiwalaan ang batang yon. Masyadong mabilis. Masyadong masigasig ang pagtatanggol." "Mabuti kung ganoon," sabi lang ni Alex. "Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ay maayos." Uminom si Isabel ng kanyang alak. "Of course, darling. Everything is perfect. Huwag ka nang mag-alala." Ngunit sa halip na mapanatag, lalong lumalim ang pagdududa ni Alex. Ang sagot nito ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Mayroon itong itinatago. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Isabel at si Miggy, pumasok si Alex sa kanyang home office. Ito ang sentro ng kanyang mundo. Isang silid na puno ng mga libro, papeles at teknolohiya. Ito rin ang lugar kung saan minsan ay nagtatrabaho si Isabel at kung minsan ay ginagamit ni David para sa mga meeting nila. Isinara niya ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang isang numero mula sa memorya. "Rico," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Alex to." "Sir Alex, napatawag po kayo?" Sagot ni Rico, ang pinuno ng kanyang security team, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. "I need a camera," sabi ni Alex. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat. Hindi para sa opisina, para sa bahay. Natahimik sandali si Rico. "Sir?" "Sa home office ko. Kailangan ko ng isang bagay na maliit. Hindi nakikita. The most discreet system you have. Audio at video. High definition." "Masusunod po, sir," sabi ni Rico. Walang dagdag na tanong. "Kailan po ninyo kailangan?" "Bukas," sabi ni Alex, habang wala ang lahat sa bahay. Pagkatapos ng tawag, naupo si Alex sa kanyang malaking leather na upuan at tiningnan ang kabuuan ng silid. Ang kanyang perpektong opisina sa loob ng kanyang perpektong bahay. Pakiramdam niya ay isang espiya siya sa sarili niyang buhay. Kinamumuhian niya ang pakiramdam na yon. Ngunit mas kinamumuhian niya ang pakiramdam na niloloko siya. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan, dumating si Rico. Sa loob lang ng 30 minuto, tapos na siya. "Nasaan?" tanong ni Alex. Itinuro ni Rico ang isang modernong digital clock sa ibabaw ng mesa. Mukha itong isang ordinaryong mamahaling gamit. "Nasa loob po ng orasan, sir. Ang lente ay kasing liit lang ng dulo ng karayom. Nakakonekta po ito sa isang secure server. Pwede ninyong i-access ang live feed at recordings kahit saan. Gamit lang po ang app na ininstall ko sa phone at laptop ninyo." "Good," sabi ni Alex tumango. "Walang nakakaalam nito, Rico. Tayo lang." "Yes, sir," sagot ni Rico bago tahimik na umalis.
Naiwan si Alex na mag-isa sa kanyang opisina, tinititigan ng orasan. Isang silent witness, isang digital na mata na magsasabi sa kanya ng katotohanan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, pumasok siya sa kanyang kwarto. Nagpaalam siyang may tatapusin pang trabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-login siya sa secure application. Isang pag-click at ang live feed mula sa kanyang home office ay lumitaw sa screen. Ang silid ay walang laman at tahimik, naliliwanagan lamang ng ilaw mula sa buwan sa labas ng bintana. Sumandal si Alex sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Ang kanyang puso ay mabigat. Bahagi niya ay umaasa na sana ay mali siya, na sana ay wala siyang makita, na sana ay paranoia lang niya ang lahat ng ito. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay kailangang malaman ang totoo. Tingnan natin kung ano ang totoo. Bulong niya sa sarili, habang ang orasa sa screen ay tahimik na nagpapatuloy sa pagtakbo. Nasa Cebu si Alex para sa isang 2 araw na business conference. Ang kanyang hotel suite ay malawak at maluhoso, na may tanawin ng buong syudad, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang buong mundo ay nakasiksik sa loob ng 15 pulgada ng kanyang laptop screen. Ilang oras na siyang nakatutok dito, pinapanood ang live feed mula sa camera sa kanyang home office. Sa una, pakiramdam niya ay para siyang tanga. Ang silid ay walang laman, tahimik, baka nga paranoia lang niya ang lahat. Ngunit pagkatapos ng hapunan, pumasok sina Isabel at David sa opisina. Agad na naging alerto si Alex. Umupo sila at inilabas ni David ang isang folder ng mga natamasamong mga dokumento. Sigurado ka bang hindi ito mapapansin ni Alex? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-iingat. Relax, sabi ni David. Tumatawa ng mahina. Nasa Cebu ang asawa mo, abala sa pagpapayaman sa atin. At kahit nandito siya, hindi niya binabasa ang fine print. Tiwala siya sa'yo at sa akin. Naramdaman ni Alex ang pag-init ng kanyang dugo. So tama nga ang hinala niya. Ipinakita ni David ang mga pekeng invoice at pinalobong mga resibo para sa Vertis North Project. Nagplano sila kung paano ililipat ang pera sa isang bagong account na nakapangalan sa isang dummy corporation. Ang bawat salita ay isang patunay ng kanilang kataksilan. Galit si Alex, isang malamig at kalkuladong galit. Ito ay isang problema sa negosyo, isang problemang alam niya kung paano ayusin. Susunugin niya silang dalawa. Ngunit ang susunod na nangyari ay isang bagay na hindi niya napaghandaan, isang bagay na wawasak sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Miggy, ang kanyang mga hakbang ay kasing ingat ng sa isang kuting. May dala siyang isang baso ng orange juice sa isang kamay at isang piraso ng papel sa kabila. Tita Isabel? Mahinang tawag niya. Naiinis na lumingon si Isabel. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi kong huwag kang mang-iistorbo? Sorry po, sabi ni Miggy, hindi tumitingin sa mga mata nito. Ginawan ko po kayo ng drawing. Inabot niya ang papel. At dinalhan ko po kayo ng juice. Sa hotel room, daan-daang milya ang layo, naramdaman ni Alex ang pagkirot ng kanyang puso. Isang simpleng alay ng pagmamahal mula sa isang batang uhaw sa atensyon. Kinuha ni Isabel ang drawing ng walang gana. Ngunit sa pag-abot niya, nabangga ng kanyang siko ang baso sa kamay ni Miggy. Ang lahat ay nangyari ng mabagal sa paningin ni Alex. Ang pagtagilid ng baso, ang pagbuhos ng orange na likido sa ibabaw ng mga importanteng dokumento ni na Isabel at David. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig, sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang pagsabog.
Tingnan mo ang ginawa mo. Ang sigaw ni Isabel ay parang isang latigo na humampas sa katahimikan ng silid. Ang kanyang magandang muka ay biglang nag-iba, naging isang maskara ng purong galit. Ang babaeng nakita ni Alex sa screen ay hindi ang kanyang asawa. Ito ay isang halimaw. Wala ka talagang silbi. Peste ka sa buhay ko. Sigaw ni Kya. Habang si Miggy ay napaatras, ang kanyang muka ay namutla sa takot. Sa Cebu, napahawak ng mahigpit si Alex sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Teka, Belle, kalma lang. Sinubukan ni David na umawat, ngunit tiningnan lang siya ni Isabel ng masama. Palagi na lang. Palagi kang pabigat. Patuloy ni Isabel, ang kanyang atensyon ay muling bumalik kay Miggy. Dinampot niya ang drawing na ibinigay ng bata. Ito ay isang larawan ng 3 tao, isang lalaki, isang babae at isang bata, na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. At ano itong basura na to? Para po sa inyo yan. Bulong ni Miggy, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Basura! Sigaw ni Isabel, at sa harap mismo ng bata, sa harap ng nakatagong kamera, sa harap ni Alex na nanonood mula sa malayo, walang awa niyang pinunit ang papel. 1 beses, 2 beses, hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso. Itinapon niya ang mga piraso sa sahig na parang confetti. Kagaya ka ng nanay mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang malamig at mapanirang bulong. Walang kwenta. Iyon na yon. Ang mga salitang yon ang bumasag sa kung anumang natitira sa puso ni Alex. Si Miggy ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Hindi siya umiyak ng malakas. Isang butil lang ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa na tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang sakit ay tahimik, ngunit mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigaw. Si Alex, sa kanyang hotel room, ay nakaupo na parang isang estatwa. Hindi niya marinig ang ugong ng aircon. Hindi niya maramdaman ang lamig ng silid. Ang tanging nakikita niya ay ang durog na itsura sa mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang pera, ang kanyang imperyo, lahat ay walang halaga. Dahil nabigo siya sa iisang bagay na pinakamahalaga. Nabigo siya ng protektahan ang sarili niyang anak. Ang gulat ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas maitim at mas mainit. Isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nagsimula sa kanyang tiyan at umakyat na parang apoy. Sinusunog ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap na kanyang pinaniwalaan. Bigla, tumayo si Miggy at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig na ngayon sa pasilyo. Sa screen, nagkibit-balikat lang si Isabel at nagsimulang punasan ang natapong juice na parang walang nangyari. Bang! Isinara ni Alex ang kanyang laptop ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na suite na parang isang putok ng baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa purong galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinayal niya ang numero ng kanyang sekretarya. Sir Alex? Ang boses ni Alex ay kalmado, ngunit ito ay isang uri ng kalmado na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay malamig, matigas, nakamamatay. Cancel everything, sabi niya. Lahat ng meetings ko bukas, i-book mo ako sa pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Ngayon din. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang sekretarya. Tumingin siya sa bintana sa mga ilaw ng syudad sa ibaba, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang anak. At sa refleksyon niya sa madilim na salamin, nakikita niya ang isang estranghero, isang lalaking may mga mata na nag-aalab sa isang mapanirang pangako. Paparating na ang isang bagyo sa mansyon ng mga Del Rosario.
at siya mismo ang magdadala nito. Madaling araw pa lang nang lumapag ang private jet ni Alex sa Maynila. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa opisina kung saan ang katahimikan ay sinalubong ng malamig na determinasyon sa kanyang mukha. Hindi siya natulog. Nagtrabaho siya. Nakipag-usap siya sa kanyang mga abogado. Nagplano siya. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang taon. Pinapaso ang kanyang pasensya. Gabi na nang sa wakas, ay imaneho niya ang kanyang sasakyan papasok sa malawak na gate ng kanilang mansyon. Ang bahay ay maliwanag, isang perpektong larawan ng kapayapaan at karangyaan. Isang napakagandang kasinungalingan. Pagpasok niya sa pinto, narinig niya ang isang pamilyar na tawa mula sa sala. Nandoon si Isabel, nakaupo sa sofa, kausap ang isa sa kanyang mga amiga sa cellphone. Ang kanyang tawa ay parang tunog ng nababasag na salamin sa tainga ni Alex. "Oh my God, darling, you're home!" Sabi ni Isabel, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagkagulat at kasiyahan nang makita siya. "Akala ko bukas ka pa. You should have told me." Tumayo ito para salubungin siya ng isang halik. Ngunit hindi siya pinansin ni Alex. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid. Hinahanap ang iisang taong mahalaga. "Nasaan si Miggy?" tanong niya. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpatakot dito. Natigilan si Isabel sa kanyang paglapit. Ang nangiti ay dahan-dahang nawala sa kanyang mukha. Nasa kwarto niya, I guess. Maaga siyang natulog. Medyo masama yata ang pakiramdam. Muli, hindi sumagot si Alex. Tumalikod siya at naglakad patungo sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Naramdaman niya ang mga mata ni Isabel na nakasunod sa kanya, puno ng pagtataka at nagsisimulang kabahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Miggy. Ang silid ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw mula sa gilid ng kama. Doon, sa ilalim ng kanyang kumot, nakita niya ang isang maliit na anyo, nakabaluktot na parang isang bolang sinusubukang protektahan ng sarili. Narinig ni Miggy ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan itong gumalaw. "Tita," ang nanginginig na tanong nito. "Miggy," mahinang sabi ni Alex. "It's me. It's Papa." Sa isang iglap, napabangon ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. At pagkatapos ay sa isang emosyon na halos bumasag sa puso ni Alex. Purong ginhawa. Naglakad si Alex papunta sa kama at umupo sa gilid nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang sorry ay tila masyadong mura at walang laman. Kaya ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Inabot niya ang kanyang anak at niyakap ito. Sa una, nanigas ang maliit na katawan ni Miggy na parang hindi sanay sa isang yakap. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Alex ang pag-relax nito. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na kumapit ng mahigpit sa kanyang damit at narinig niya ang isang mahinang hikbi na pinipigilan nitong pakawalan. Doon, sa yakap na yon, naramdaman ni Alex ang bigat ng lahat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat business meeting, bawat late night work, bawat pagkakataong mas pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang anak. Lahat ay bumalik sa kanya na parang sampal. "Patawad, anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal sa unang pagkakataon. "I'm so sorry." Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap at tiningnan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. "Mag-impake ka ng ilang damit, okay? Aalis tayo." Pagkababa niya, naghihintay si Isabel sa paanan ng hagdan. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan na ng inis. "Alex, what is going on? Bigla ka na lang darating at aali. Anong nangyayari?" Hindi umimik si Alex. Naglakad siya papunta sa coffee table sa sala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang play, at inilapag ito sa mesa sa harap niya. Ang katahimikan ng gabi.
ay biglang napuno ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Isabel, ngunit hindi ito malambing. Ito ay malupit, malakas, nakakatakot. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala ka talagang silbi. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang cellphone. Pagkatapos ay si Alex na parang nakakita ng multo. Kagaya ka ng nanay mo. Walang kwenta. Nang matapos ang video, ang tanging tunog na naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Isabel. Alex, ay... Hindi niya matapos ang sasabihin. Bigla, lumuhod ito. Umiiyak. Alex, please. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Pagod lang ako. Stress. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Ngunit si Alex ay hindi na nakikinig. Ang nakikita niya ay hindi ang babaeng pinakasalan niya, kundi isang estranghero na may kakayahang durugin ang kaluluwa ng isang bata. Huwag, sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Huwag kang umarte sa harap ko. Nang makita ni Isabel na hindi gumagana ang kanyang mga luha, bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Nawala ang pagmamakaawa, napalitan ng galit. So what? Isang pagkakamali lang. Ginagawa kong lahat para maging ina sa anak mo, pero wala ka naman palagi. Kung nandito ka lang sana, hindi mangyayari to. Kasalanan mo rin to. Tinitigan lang siya ni Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tapos na tayo, Isabel. Sa sandaling iyon, bumaba si Miggy bitbit ang isang maliit na backpack. Ang kanyang mga mata ay namumugtong ngunit may tiwala habang nakatingin sa kanyang ama. Hindi, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Hindi mo pwedeng kunin ang anak mo. Nilapitan ni Alex si Miggy at hinawakan ang kamay nito. Manood ka, sabi niya kay Isabel nang hindi lumilingon. Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng pinto. Hindi na muling lumingon si Alex sa babaeng sumira sa kanyang pamilya o sa bahay na puno ng kasinungalingan. Nang marinig ang pagsara ng pinto, naiwang mag-isa si Isabel sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong pagkamuhi. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Nagdial siya ng isang numero. David, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng lason. Nalaman na niya. Alam na niya ang lahat. Natahimik ang kabilang linya. Ihanda mo ang plan B. Utos niya. Sisirain natin siya. Ang simula ng bagong araw ay hindi nagdala ng liwanag para kay Alejandro del Rosario. Sa halip, ito ay nagdala ng mas malalim na kadiliman. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kakulangan ng tulog. Ngunit walang bakas ng pagod sa kanyang postura. Ang kanyang mga kilos ay tila mas mabagal, mas may bigat, na parang bawat hakbang ay dala ang responsibilidad ng mundo. Pagkatapos nilang umalis sa mansyon, nagdiretso sila sa isang simpleng hotel malapit sa airport. Hindi ito ang karaniwan nilang tinutuluyan. Ngunit ito ang pinakamadali. Pagdating doon, agad niyang inasikaso si Miggy. Hinubuan niya ito ng mamahaling damit na parang nagiging pasanin na lang at pinalitan ng pinakasimpleng t-shirt at shorts. Kain ka muna, anak, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay malumanay. Puno ng pag-aalala na ngayon lang niya naramdaman ng ganito. Inihain niya sa maliit na mesa sa kanilang kwarto ang mga simpleng pagkain na binili niya sa convenience store. Si Miggy ay tahimik na kumain. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang plato. Hindi na siya umiiyak, ngunit ang lungkot ay naroon pa rin, nakaukit sa kanyang maliliit na mukha. Paminsan-minsan,
Tinitingnan ni Alex ang kanyang anak. Isang kurot sa puso ang kanyang nararamdaman sa tuwing makikita niya ang takot sa mga mata nito. Pagkatapos kumain, inalagaan ni Alex si Miggy. Nilinis niya ang mga sugat sa braso nito na dulot ng pagmamadali kagabi at nang may pag-aalala, hinimas niya ang pisngi nito kung saan may namumula pang marka ng mga daliri ni Isabel. "Huwag kang matakot, anak," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Papa will protect you. Hindi na mangyayari ulit yon." Nang mga oras na yon, habang si Alex ay nakatutok sa pangangalaga sa kanyang anak, ang mundo sa labas ng kanilang kwarto ay nagsimula ng magbago. Sa isang palapag ng isang mataas na gusali sa Makati, isang babae ang nakangisi habang hawak ang kanyang cellphone, si Isabel. Ang kanyang mga mata ay kislap-kislap sa liwanag ng screen, hindi ng kasiyahan, kundi ng isang malamig na paghihiganti. "Sigurado ka bang ito ang pinakamagandang plano, David?" Tanong niya sa kausap. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang tinig ni David mula sa kabilang linya ay kalmado at kumpiyansa. "Belle, wala tayong magagawa." Nalaman na ni Alex. Nakita niya ang video. Ang tanging paraan para makaligtas tayo dito ay ang umatake muna. "Pero, ang media? Paano kung hayaan mo ako?" Putol ni David. "May mga kakilala ako. Alam ko kung paano patalsikin ang isang tao sa pedestal niya. Lalo na kung ang pagbagsak niya ay magiging sanhi ng pag-angat natin." Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Isabel. "Gawin mo na lahat. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa." "At yung tungkol sa bata?" Tanong ni David. Napabuntong hininga si Isabel. "Kailangan natin siyang gamitin. Gawin nating pinakamalaking biktima ang bata. Ang inaabuso na anak na iniwan ng pabayang ama. Ang publiko ay mahilig sa mga ganyang kwento." "Perfect," sabi ni David. "Gagawa tayo ng isang kwento na hindi nila makakalimutan. Isang kwento na sisira sa reputasyon niya." At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagkalat ng unang butil ng lason. Nagsimula ito sa mga maliliit na komento sa mga online forums, mga anino, mga bulong-bulungan tungkol sa pag-uugali ni Alex. Pagkatapos, lumipat ito sa mga mas malalaking platform. Ang mga anonymous accounts ay biglang naging mga insiders. Nagbabahagi ng mga haka-haka tungkol sa pagpapabaya ni Alex kay Miggy, ang kanyang obsession sa trabaho, ang kanyang coldness sa bata. Nagsimula nang lumabas ang mga pekeng balita sa mga tabloid website, mga headline na puno ng drama at kasinungalingan. CEO na ama, binaliwala ang anak para sa pera. Nagmamadali sa diborsyo, inayawan ang responsibilidad. At ang pinakamasakit sa lahat, miyerkules ng gabi, nakita si Miggy na umiiyak mag-isa sa hardin ng mansyon. Isang malaking kasinungalingan dahil noong gabing iyon ay nasa kwarto pa ni Miggy si Alex. Hindi nagtagal. Ang mga kwentong ito ay umabot sa mga pangunahing news outlets na nagpapakalat pa ng mas marami. Ang dating matagumpay at respetadong negosyante, si Alejandro del Rosario, ay nagsimulang mabahiran ng dumi. Sa hotel room, hindi alam ni Alex ang nangyayari sa labas. Nakatutok siya sa kanyang anak. Sinusubukang ibalik ang nawalang tiwala at pagmamahal. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, habang ang mundo sa labas ay unti-unting bumabalot sa kanya sa putik, ang kanyang paghihiwalay sa katotohanan ay nagiging mas malalim. Maya-maya, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Alex, galing sa kanyang abogado. "Sir Alex," sabi ng abogado, ang boses ay nag-aalala. "Hindi maganda ang balita. Kailangan nating kumilos agad. May mga lumalabas na artikulo online tungkol sa inyo at kay Miggy." Tiningnan ni Alex ang kanyang anak na tahimik na naglalaro ng mga kotse sa sahig.
Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Hindi lang pala ito tungkol sa pera at sa diborsyo. Ito ay tungkol sa reputasyon at higit sa lahat, tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Ano ang sinasabi nila? Tanong ni Alex. Ang kanyang tinig ay bakal. Maraming kasinungalingan, sir. Iba-iba. Pero ang pinakamatindi ay tungkol sa umano'y pagpapabaya ninyo kay Miggy. At may mga nagsasabi pang kayo raw ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang bata. May mga larawan pa nga na nakalatag sa isang website. Mga larawan mula sa CCTV sa labas ng mansyon ninyo kagabi. Mukha kayong nagmamadali, parang tumatakas. Tumingin si Alex sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng siyudad ay parang mga mata na nakatingin sa kanya. Huhusgahan siya. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. Kailangan nating labanan ito. Hindi ko hahayaang sirain nila kami. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi niya alam kung paano niya ito mananalo. Lalo na kung ang kalaban niya ay hindi lang si Isabel, kundi pati ang buong mundo na handang maniwala sa pinakamadilim na kasinungalingan. Ang tunog ng mga yapak sa pasilyo ng hotel ay naging pamilyar na kay Miggy. Hindi na ito nagtataka. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga yabag na yon, ang maliit niyang puso ay nag-uumpisang tumibok ng mas mabilis. Hindi na ito ang takot na nararamdaman niya noon sa mansyon, kundi isang uri ng kaba na pinaghalong pag-asa at pangamba. Sa mga nakalipas na araw, ang papa niya ay palaging nasa tabi niya. Hinatid sa eskwela, sinundo, kinakausap, binabasa ang mga kwento bago matulog. Masaya siya. Masaya siya na kasama niya ang papa niya. Ngunit mayroon pa ring bahagi sa kanya na hindi mapakali. Nang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto, hindi si Papa Alex ang bumungad sa kanya, kundi si Yaya Loring. Lumuluha ang matandang kasambahay. Miggy, sabi nito. Ang tinig ay nanginginig. Halika na. Kailangan na nating umalis dito. Bakit po, Yaya? Nasaan si Papa? Nag-aalalang tanong ni Miggy. Huwag ka nang magtanong, anak. Sundan mo lang ako. Nagsimulang mag-empake si Yaya Loring ng mga gamit nila. Ngunit si Miggy ay hindi makakilos. Nasaan si Papa? Bakit sila aalis? Biglang may kumatok sa pinto. Si Papa Alex. Ngunit hindi ito ang karaniwang papa niya. Ang mukha nito ay bakas ang pagod, may itim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang mga labi ay nakakagat ng mahigpit. Miggy? Sabi ni Alex, halatang pilit ang kanyang nangiti. Pwede ka bang samahan saglit ni Yaya sa labas? May kailangan lang akong kunin sa kotse. Hindi umimik si Miggy. Nakatingin lang siya sa papa niya. Alam niyang may mali. Paglabas ni Yaya Loring kasama si Miggy, dali-daling kinuha ni Alex ang mga gamit sa bedside table. Isang maliit na bag at ang kanyang laptop. Binuksan niya ang laptop at ang mga numero at artikulo na nakalatag doon ay nagdulot ng mas matinding pagkabahala sa kanyang puso. Ang mga balita tungkol sa kanya ay mas lumalam patapaman pa. Ang mga kasinungalingan ay mas naging detalyado. Habang nag-iimpake si Yaya Loring sa labas, si Miggy ay sumilip sa bintana. Nakita niya ang papa niya na nagmamadaling ibaba ang kanyang bagahe sa trunk ng sasakyan. Sumakay si Papa Alex sa driver's seat at pagkatapos ay binuksan nito ang pinto sa gilid ng pasahero. Miggy? Mahinang sabi ni Yaya Loring. Halika na. Sumunod si Miggy, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papa niya. Nang makita siyang papalapit, nagbigay ng senya si Alex na sumakay na siya. Ingatan mo ang anak ko, Yaya, sabi ni Alex kay Yaya Loring. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Huwag na huwag ninyo siyang iiwan. Bago pa man makasagot si Yaya Loring, sumakay na si Miggy sa passenger seat. Tumingin siya sa kanyang papa. Papa, bakit po tayo aalis?
Napabuntong hininga si Alex. May kailangan lang tayong puntahan. Anak, isang lugar kung saan tayo magiging ligtas. Bago pa man umandar ang sasakyan, bumaba si Alex at lumapit kay Yaya Loring. Yaya, may nakita ka bang kakaiba? Noong gabing iyon? Noong nagkasakit si Miggy? Nag-alinlangan si Yaya Loring. Alam niyang ang pagkakakilala niya kay Alex ay mahigit 20 taon na. Hindi ito basta-basta nagtatanong ng mga bagay na walang kabuluhan. Anong ibig ninyong sabihin, Sir Alex? Mahinang tanong nito. Noong gabing bumagsak si Miggy sa hagdan, sabi ni Alex, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda, puno ng pag-asa at desperasyon. Nakita mo ba kung sino ang kasama niya bago siya mahulog? Napakagatlabi, si Yaya Loring. Alam niya ang nangyari noon, alam niya ang hinala niya. Ngunit takot siya. Takot siya kay Isabel. Takot siya sa posibleng mangyari sa kanya at kay Miggy. Narinig ko po ang malakas na kalabog, sir. Mahinang sabi ni Yaya Loring. Paglabas ko ng kwarto ni Miggy, nakita ko po si Ma'am Isabel sa may hagdanan. Nakatayo lang po siya doon. Nakita mo ba siyang nagtulak? Tanong ni Alex. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Umiling si Yaya Loring. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po natiyak, sir. Masyado pong mabilis ang lahat. Pero ang tingin niya po kay Miggy, parang hindi po nag-aalala. Parang natutuwa pa nga po. Naramdaman ni Alex ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi sapat. Hindi ito sapat na ebidensya. Ngunit ito ay isang simula. Isang piraso ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Salamat, Yaya, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Sana sinabi mo agad. Patawarin niyo po ako, Sir Alex. Hikbi ni Yaya Loring. Takot lang po ako. Bumalik si Alex sa sasakyan. Isinara niya ang pinto at tiningnan si Miggy. Ang bata ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. Anak, sabi ni Alex, hinawakan ang kamay ng bata. May kailangan akong itanong sa'yo. Mahalaga to. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Tumingin si Miggy sa papa niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtitiwala. Yung gabing nahulog ka sa hagdan, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay mababa. Sino ang kasama mo? Nakita mo ba kung sino ang nagtulak sa'yo? Natigilan si Miggy. Tila naalala niya ang gabing iyon. Ang sakit, ang takot, at ang babaeng nakatayo sa itaas ng hagdan na nakangiti. Bumukas ang bibig ni Miggy, ngunit walang tunog na lumabas. Lumunok siya. Pagkatapos, sa pinakamahinang tinig, sinabi niya ang pangalan na matagal nang kinatatakutan ni Alex. Si Tita Isabel po, Papa. Ang mga salitang iyon ay parang bumagsak na pader sa puso ni Alex. Hindi na ito pagdududa. Hindi na ito haka-haka. Ito na ang katotohanan. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya, ay sinubukan patayin ang kanyang anak. Napahigpit ang hawak ni Alex sa kamay ni Miggy. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Okay, anak, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas na hindi pa naririnig ni Miggy. Papa will take care of everything now. Hindi na kita papabayaan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Papalayo sa mansyon. Papalayo sa kasinungalingan. Ngunit si Alex ay alam na hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng isang digmaan. Isang digmaan para sa kanyang anak. Ang silid ng korte ay puno ng tensyon. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang nagbabagang mga mata ng mga taong naroon. Sa isang banda, nakaupo si Alex. Ang kanyang postura ay tuwid at matatag. Ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa ang determinasyon na lumaban para sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Isabel.
na may malaanghel na mukha ngunit may malamig na pagkamuhi sa kanyang mga mata, ay nakaupo kasama ang kanyang abogado. Ang paligid ay punong-puno ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok, handang kunin ang bawat detalye ng inaasahang paglilitis. Ang kliyente ko, si G. Alejandro del Rosario, ay isang mapagmahal na ama. Nagsimula ang abogado ni Alex, si Attorney Santos. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pagmamahal ay napalitan ng pagiging abala. Hindi niya napansin ang panganib na kinakaharap ng kanyang anak sa kamay ng kanyang sariling ina, ang kanyang bagong asawa. Ipinakita ni Attorney Santos ang mga screenshot mula sa video ni Alex, ngunit maingat na iwinaksi ang mga bahagi na nagpapakita ng gian ng pera. Ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang pag-uusap ni na Isabel at David tungkol sa pagdidisiplina kay Miggy at ang mismong eksena kung saan sinisira ni Isabel ang drawing ni Miggy at ang mga masasakit na salita na kanyang binitawan. Ang mga ito, sabi ni Attorney Santos, itinuturo ang screen, ay hindi lang simpleng away mag-asawa. Ito ay patunay ng emosyonal na pang-aabuso na dinanas ng batang si Miggy. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang larawan na kinuha ni Alex gamit ang kanyang cellphone. Ang larawan ng basag na baso ng juice sa sahig at ang mga natapong likido na parang mga luha ng bata. Sa tabi nito, isang larawan ng nanginginig na si Miggy na hinahawakan ng braso ni Alex. At ito, dagdag pa ni Attorney Santos, ay ang resulta ng karahasan, ang pasa sa braso ng bata na dulot ng pagkakabangga ng baso noong gabing iyon. O marahil, ay may iba pang dahilan na nais itong itago. Sumunod na nagsalita ang abogado ni Isabel, si Attorney Reyes. Matalas ang kanyang mga salita, puno ng pag-atake sa karakter ni Alex. Nais naming linawin, sabi ni Attorney Reyes, tumitingin diretso sa mga hurado, na ang mga paratang na ito ay walang basehan at gawa-gawa lamang. Ang aking kliyente, si Giang Isabel del Rosario, ay isang mapagmahal na ina. Siya ang tunay na nag-aalaga kay Miggy habang ang ama nito ay abala sa kanyang mga negosyo. Ang tinatawag nilang pang-aabuso ay simpleng pagdidisiplina lamang na hindi nagugustuhan ng bata. Ipinakita ni Attorney Reyes ang mga peking balita at mga online posts na naglalarawan kay Alex bilang isang pabayang ama. Nagpakita rin siya ng mga litrato ni Alex na kasama ang kanyang sekretarya sa mga business trip na may malisyosong interpretasyon. Ang pagkuha ng mga video at larawan ni G. Atibababahayos del Rosario nang walang pahintulot ay hindi etikal at posibleng ilegal. Sabi ni Attorney Reyes, tumutukoy sa mga ebidensyang nakuha ni Alex. Maaring gamitin lamang ito para palabasin na masama ang aking kliyente. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang abogado kung tatanggapin ba ang mga ebidensyang ito. Ang mga hurado ay tila nalilito. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng isang mahalagang sandali. Si Yaya Loring, na matagal nang nag-aatubili, ay tinawag bilang testigo. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, sa kabila ng mga banta na natanggap niya, naglakas loob siyang sumuporta kay Alex. Sa kanyang pagpapatotoo, inilarawan niya ang ugali ni Isabel kay Miggy, ang mga sigaw, ang paninisi, ang pananakot, at nang tanungin tungkol sa insidente sa hagdanan. Kahit hindi niya nakita ang eksaktong pagtulak, binanggit niya ang ekspresyon ni Isabel pagkatapos ng pagkahulog ni Miggy, isang ekspresyon na hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng isang kakaibang kasiyahan. Ang kanyang testimonya, bagaman hindi direktang nagpapatunay ng pagtulak, ay nagbigay ng mas malalim na konteksto sa mga kilos ni Isabel at nagpatibay sa kahina-hinalang pag-uugali nito. Ang korte ay tumigil para sa isang maikling break.
Si Alex ay lumapit kay Miggy na tahimik na nakaupo sa tabi ni Attorney Santos. "Okay ka lang, anak?" Mahinang tanong ni Alex. Hinahaplos ang likod nito. Tumango si Miggy ngunit nakita ni Alex ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Papa," bulong ni Miggy. "Si Tita Isabel, galit na galit po siya sa akin kanina." Naramdaman ni Alex ang lalong pagbigat ng kanyang puso. Ang bata ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ang kanyang mga kaaway ay hindi nag-aatubiling gamitin ang kanyang anak laban sa kanya. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Alex, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Miggy. "Lalaban tayo. Hindi nila tayo matatalo." Nang bumalik sila sa korte, ang susunod na hakbang ay ang pagharap kay Isabel bilang testigo. Habang naglalakad ito papunta sa witness stand, nakita ni Alex ang isang pamilyar na kislap sa kanyang kamay. Ang singsing na gawa sa perlas na ibinigay niya kay Isabel noong anniversary nila. Ngunit sa tabi nito, mayroon ding ibang singsing, isang mamahaling bato na hindi niya maalala na ibinigay niya. Sinimulan ng abogado ni Isabel ang kanyang pagtatanong. Sinusubukang ipakita na si Alex ang tunay na problema. Isang pabayang ama na piniling ilayo ang anak sa ina nito dahil sa isang misunderstanding. Si Isabel ay nagpanggap na mahina at nasasaktan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamakaawa at pag-ibig sa bata. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa gabing nahulog si Miggy, ang kanyang boses ay nagsimulang magbago. May bahid ng pagkayamot. "Hindi ko po maalala lahat," sabi niya. Nagkukunwaring nalilito. "Masyado pong mahaba ang panahong lumipas at nasasaktan po ako sa mga akusasyon." Nang tanungin tungkol sa pagkasira ng drawing ni Miggy, sinabi niyang ito ay nagkataon lamang at hindi niya intensyon na saktan ng bata. Tila nagtatagumpay si Isabel sa kanyang pagpapanggap. Ngunit pagkatapos, nagkaroon ng isang hindi inaasahang twist. Si Attorney Santos, ang abogado ni Alex, ay humiling na makapagtanong. Sa kanyang pagtatanong, hindi siya nagtanong tungkol sa pagtulak o sa pagsira ng drawing. Sa halip, dahan-dahan niyang tinanong si Isabel tungkol sa kanyang mga alahas. "Jing ng Del Rosario," sabi ni Attorney Santos. Hawak ang isang kopya ng mga larawan na nakuha ni Alex mula sa CCTV. "Maaari niyo po bang ipakita sa amin ang singsing na ito?" Itinuro niya ang singsing na may mamahaling bato. Napatigil si Isabel. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ano? Ano yan?" "Iyan po ay isang singsing na may emerald na ibinigay sa inyo ng inyong kaibigan, si Mr. David Gonzales, bilang regalo. Hindi ba?" Namutla si Isabel. "At ayon sa aming investigasyon," patuloy ni Attorney Santos, "ang singsing na ito ay may mga natatanging marka sa loob at ang mga marka na yon ay tumutugma sa mga marka na naiwan sa braso ng inyong anak, si Miggy, noong gabing iyon. Mga marka na dulot ng pagkakakapit niya sa inyong daliri habang siya ay itinutulak. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng korte. Si Isabel ay tulala, hindi makapagsalita. Ang kanyang malaanghel na mukha ay unti-unting nababalutan ng takot. Tiningnan ni Alex ang kanyang anak na nakaupo pa rin sa tabi ng abogado. Ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya na may pag-asa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang desisyong hindi na mababago. Ang laro ay tapos na. Ang hatol ng hukuman ay parang bumagsak na martilyo sa isang tahimik na gabi. Mabigat, tiyak, at nagpapabago sa lahat. Nang mabanggit ang salitang granted patungkol sa kustodya ni Miggy, isang hininga ng kaginhawaan ang sabay na pinakawalan nina Alex at Atty. Santos. Ngunit para kay Alex, hindi ito isang tagumpay. Ito ay simula pa lamang ng mahabang paglalakbay ng paghilom. Ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi nangangahulugan ng pagwawakas ng kanilang pagdurusa. Sa halip, ito ay nagbukas ng isang bagong kabanata.
Isang kabanata na kailangang isulat ng maingat, puno ng pag-ibig at pag-unawa. Paglabas nila sa korte, ang mundo sa labas ay tila iba na. Ang mga mamamahayag na dating humahabol sa kanila na may mga tanong na puno ng paninirang puri, ngayon ay tila naguguluhan. Ang kaso ay natapos ng hindi inaasahan na may mga bagong ebidensya na biglang lumitaw. Hindi nila alam kung paano magre-react. Si Isabel, kasama ang kanyang abogado, ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng takot habang siya ay kinakausap ng mga pulis para sa karagdagang imbestigasyon patungkol sa panloloko sa pananalapi at ang mga natuklasang ebidensya ng pananakit sa bata. Ang kanyang pagtangis kanina ay napalitan ng pananahimik na tila alam na niyang tapos na ang lahat para sa kanya. Si David naman, nang makita ang pagbagsak ni Isabel, ay agad na nakipag-ayos sa mga awtoridad. Ang kanyang testimonya laban kay Isabel ang naging daan para mabawasan ang kanyang parusa. Isang traidor. Ngunit iyon ang inaasahan na ni Alex. "Miggy," sabi ni Alex, lumuhod para mapantayan ang anak. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Tapos na ang lahat. Tumango si Miggy ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatayo si Isabel na ngayon ay inaalalayan ng mga pulis. "Papa," mahinang tanong ni Miggy, "si Tita Isabel, pupunta na po ba siya sa kulungan?" Napabuntong hininga si Alex. "Oo, anak. Kailangan niyang harapin ang mga ginawa niya." Napakagatlabi si Miggy. "Galing po ba siya talaga sa mami ko?" Dito, sa sandaling ito, naramdaman ni Alex ang bigat ng mga salitang iyon. Ang pagkalito ng kanyang anak tungkol sa pagkatao ni Isabel at ang paghahanap nito ng koneksyon sa kanyang ina. "Hindi, anak," mahinang sabi ni Alex. "Hindi siya ang iyong mami. Ang iyong mami ay si Mami Eliza." Napatingin si Miggy sa kanyang papa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakita ni Alex ang isang kislap ng pagkilala sa mga mata ng kanyang anak. "Ang mami mo," patuloy ni Alex, "ay isang napakabuti at mapagmahal na tao. Mahilig siya sa sining tulad mo at mahal na mahal ka niya." Dahan-dahang ngumiti si Miggy, isang nangiti na maliwanag at puno ng pag-asa. Tila naunawaan niya ang sinasabi ng kanyang papa, hindi si Isabel ang kanyang tunay na pamilya. Ang kanyang tunay na pamilya ay nagsisimula na ngayon. Makalipas ang ilang linggo, ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Isang bagong uri ng normal. Hindi na sila nakatira sa marangyang mansyon. Sa halip, lumipat sila sa isang mas maliit, ngunit mas mainit at puno ng buhay na bahay sa isang tahimik na komunidad. Mayroon itong maliit na hardin sa likuran kung saan nagtatanong si Miggy kung pwede silang magtanim ng mga bulaklak. Si Alex ay nagbenta ng karamihan sa kanyang mga shares sa Del Rosario Corp. Hindi na siya ang CEO na kinatatakutan ng marami. Mas pinili niyang maging isang consultant na nagtatrabaho mula sa bahay na may mas maraming oras para sa kanyang anak. Si Isabel at David ay nahaharap ngayon sa mga kasong kriminal at sibilyan. Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at panloloko. Ang kanilang imperyo ay gumuho na parang mga baraha. Sa kanilang bagong tahanan, ang bawat araw ay puno ng pagtuklas. Nagtuturo si Alex kay Miggy kung paano magluto ng simpleng agahan. Si Miggy naman, sa kanyang mga guhit, ay nagsimulang gumamit ng mas maliwanag na mga kulay. Ang mga anino ay nawala. Napalitan ng mga bahaghari at araw. Isang hapon, habang nagpipinta sila sa hardin, tiningnan ni Miggy ang kanyang papa. "Papa?" tawag niya. Sagot ni Alex, abala sa paghahalo ng mga kulay.
Bakit po hindi na tayo nakatira sa malaking bahay? Tanong ni Miggy. Ang kanyang tinig ay walang paghuhusga, tanging pag-uusisa lamang. Napahinto si Alex. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang malinis nitong mukha, ang maliwanag nitong mga mata. Kasi anak, sabi ni Alex, ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Tinitigan siya ni Miggy, naghihintay ng karagdagang paliwanag. Ang tunay na tahanan, patuloy ni Alex, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, ay kung nasaan ang pamilya mo, kung nasaan ang pagmamahal at kaligtasan. Kung nasaan tayo, Miggy, doon ang tahanan. Ngumiti si Miggy. Tila naunawaan niya ang sinasabi ng kanyang papa. Papa? Sabi ni Miggy habang hawak ang kanyang paintbrush. Gusto ko pong gumuhit ng bahay natin. Sige ba? Sabi ni Alex. Ngumiti rin. Pero gawin natin itong espesyal. Nagkatinginan sila, isang pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng mga salita. Kumuha si Miggy ng isang malaking piraso ng papel. Pagkatapos, kumuha siya ng mga Crayola. Pula, dilaw, bughaw, berde. Nagsimula siyang gumuhit. Gumuhit siya ng isang maliit na bahay. Ngunit hindi ito basta-bastang bahay. Sa harap ng bahay, iginuhit niya ang isang lalaki at isang bata, magka-holding hands na nakangiti. Ang araw sa kanilang itaas ay malaki at maliwanag. At sa paligid ng bahay, iginuhit niya ang isang malaking bahaghari. Nang matapos si Miggy, ipinakita niya ito sa kanyang papa. Tumingin si Alex dito at isang malaking marangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ito ang pinakamaganda niyang obra maestra. Ang ganda anak, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ito na ang pinakamagandang tahanan sa buong mundo. Niyakap ni Alex si Miggy ng mahigpit. Sa yakap na yon, sa init ng araw na tumatama sa kanilang mga mukha, sa mga kulay ng bahaghari na iginuhit ng kanyang anak, naramdaman ni Alex ang kapayapaan, ang paghilom, ang pag-asa, ang tunay na pag-ibig. Nalaman niya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroon. Pagiging naroon para sa taong mahal mo. Sa kabila ng lahat, ang dating nakakabinging katahimikan sa pagitan nila ni Isabel ay napalitan na ngayon ng isang tahimik na tensyon na kasing kapal ng usok. Sa bawat pagdaan ng araw, habang naghihintay sila sa susunod na hakbang ng korte, mas lalong nagiging mailap si Miggy. Hindi na ito ang dating Miggy na naghahanap ng atensyon, kahit pa ito ay sa pamamagitan ng pagiging pasaway. Ito ay isang Miggy na nagtatago, nanonood, at nag-iipon. Ang mga pahayagan at mga online news ay puno pa rin ng mga headline tungkol sa kanila. Ngunit ngayon ay mas nakatuon na sa mga kahindik-hindik na detalye ng pagtataksil at panloloko ni Isabel at David. Si Alex, sa kabila ng kanyang pagod at pagod, ay patuloy na nakikipaglaban sa korte, sinusubukang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang posibleng pinsalang maibibigay ng mga taong ito. Isang hapon, habang sila ay nasa isang supervised visitation room, isang maliit at malamig na silid na puno ng mga laruan na tila hindi naman nagagamit, isang kakaibang kilos ang ginawa ni Miggy. Naglalaro sila ni Alex ng simpleng board game. Ngunit sa halip na maglaro, ang bata ay tahimik na kumuha ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isang lapis. Anak, ano yan? Tanong ni Alex na nakapansin sa kakaibang kilos ng anak. Umiling lang si Miggy. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang misteryosong determinasyon na hindi pa niya nakikita dati sa anak. Lumipas ang ilang minuto. Natapos ang laro. Nang maghahanda na silang umalis, bago pa man sila makalabas ng silid, hinawakan ni Miggy ang kamay ni Alex. Papa, sabi ni Miggy, ang kanyang tinig ay seryoso. Ito po para sa inyo.
Iniabot ni Miggy ang maliit na papel kay Alex. Nang kunin ito ni Alex, napansin niya na ito ay nakatupi ng ilang beses. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang guhit. Hindi ito isang simpleng guhit. Ito ay isang detalyadong ilustrasyon. Sa gitna, nakalarawan ang isang bata na nahuhulog mula sa hagdanan. Ang mga linya ay malinaw na nagpapakita ng takot sa mukha ng bata, kahit pa ang mga mata nito ay hindi detalyado. At sa tuktok ng hagdanan, isang anino ng isang babae ang nakatayo, nakangiti. Ngunit hindi ito isang simpleng anino. Sa kamay ng anino, napakalinaw na iginuhit ang isang singsing. Isang kumikinang na singsing na may malaking bato. Napalunok si Alex. Alam niya ang singsing na yon. Ito ang singsing na ibinigay ni David kay Isabel. Ang singsing na ang mga marka nito ang naging susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang singsing na naging dahilan ng pagbagsak ni Isabel sa korte. Ang guhit na ito ay hindi lamang isang larawan. Ito ay isang testimonya. Isang patotoo mula sa isang batang hindi makapagsalita, ngunit nais na ibahagi ang katotohanan. Ito ang mga alaala na hindi kayang burahin ng kahit anong kasinungalingan. Miggy, sabi ni Alex, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hinawakan niya ng mahigpit ang guhit. Saan mo nakuha ito? Umiling si Miggy. Sa isip ko po, Papa. Naalala ko po lahat. Napatingin si Alex sa kanyang anak. Ang dating tahimik at takot na bata ay nagiging isang matapang na batang nakikipaglaban para sa kanyang katotohanan. Ang guhit na ito ay hindi lamang nagpapakita ng nakaraan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas para sa hinaharap. Ngumiti si Alex, isang ngiti na tapat at puno ng pagmamalaki. Salamat anak, sabi niya. Hinahaplos ang pisngi ni Miggy. Malaking tulong ito. Sa sandaling iyon, tila may nabuksan sa loob ni Miggy. Ang mga mata nitong dati ay puno ng takot ay nagsimulang magpakita ng ibang emosyon, pag-asa. Tumingin ito sa kanyang papa na para bang sinasabi, "Okay lang po, handa na ako." Alam ni Alex na hindi pa sila tapos. Ang korte ay nagpasya na, ngunit ang paghilom ay isang mahabang proseso. Kailangan niyang patunayan sa mundo at higit sa lahat, sa kanyang anak, na ang katotohanan ay mananaig. At ang guhit na ito, na iginuhit ng kamay ng kanyang anak, ay magiging pinakamalakas niyang sandata. Nang makauwi sila sa kanilang bagong tahanan, ang unang ginawa ni Alex ay ang maingat na itago ang guhit sa isang ligtas na lugar. Hindi ito para itago mula kay Miggy, kundi para itago ito mula sa iba. Ito ay kanilang sikreto, ang kanilang patunay, ang kanilang pag-asa. Ito ay ang kanilang katotohanan na isinilang mula sa sakit, ngunit nakahanda ng ipaglaban. Ang bulwagan ng korte ay muling napuno ng tensyon, ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba. Ang dating pagkalito at kawalan ng katiyakan ay napalitan ng isang uri ng marahang inaasahang katarungan. Ang mga mamamahayag ay naroon pa rin, ngunit ang kanilang mga lente ay mas nakatutok na ngayon sa mga mukha ng mga taong nasa harap nila, lalo na kay Alex at sa kanyang abogado, Attorney Santos, na may hawak na isang mahalagang ebidensya. Si Isabel, na ngayon ay halatang balisa, ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang dating kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng pag-aalala. Ang pagkakabunyag ng singsing na may mga marka na ikinabit ni Attorney Santos sa testimonya ni Yaya Loring at sa mga larawang CCTV ay nagbigay ng malaking dagok sa kanyang depensa. Ngunit alam ni Alex na hindi pa ito ang katapusan. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya laban sa panloloko, sa pananalapi, at sa mas malalim na motibo sa likod ng lahat ng ito. Your Honor, nagsimula si Atty. Santos. Ang kanyang tinig ay matatag at may awtoridad.
Nais po naming isumite ang karagdagang ebidensya na nagpapatunay hindi lamang sa emosyonal na pang-aabuso, kundi pati na rin sa malawakang panloloko sa pananalapi na isinagawa ng akusado, Jinying Isabel del Rosario, at ng kanyang kasabwat, si G. David Gonzales. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Si David Gonzales, ang dating kaibigan ni Isabel, ay naroon din, nakaupo sa isang hiwalay na upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Sa tulong ng isang forensic accountant, patuloy ni Attorney Santos, natuklasan namin ang isang pattern ng mga illegal na transaksyon sa mga account na konektado kay Geng del Rosario at kay G. Gonzales. Ang mga ito ay nagsimula ilang buwan matapos ang kanyang pagpapakasal kay G. Alejandro del Rosario. Naglabas si Attorney Santos ng isang malaking folder na puno ng mga printout ng mga bank statement, mga email at mga kontrata. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita kung paano unti-unting binabawasan ang pondo ng Del Rosario Corp sa pamamagitan ng mga peking proyekto at overinflated na mga singil. Ang lahat ng ito ay para sa personal na pakinabang nila. Nagsimulang magpakita ng mga slide sa malaking screen sa likod ng mga hurado, mga transaction, mga pangalan ng mga shell company, mga petsa. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, nagpapakita ng isang malaking larawan ng kasakiman at panloloko. Si Isabel ay tila natigilan, ang kanyang muka ay namutla, at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Hindi niya inaasahan ang ganitong label ng pag-iimbestiga. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay dumating nang tawagin si David Gonzales bilang testigo. Sa kabila ng kanyang kasunduan sa mga awtoridad, ang kanyang testimonya ay naging isang direktang paratang laban kay Isabel. Nagsimula po ang lahat dahil sa akin, sabi ni David, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pero si Isabel, siya po ang nagtulak sa akin. Siya po ang nagsabi na kailangan nating kunin ang lahat ng pera ni Alex bago pa man ito magising. Nagsalaysay si David kung paano niya tinuruan si Isabel, kung paano gumawa ng mga peking invoice, at kung paano ilipat ang pera. Binanggit niya ang mga pagkakataon kung saan si Isabel mismo ang nag-uutos na palakihin ang mga gasto sa proyekto at kung paano nila tinakot si Miggy para hindi ito magsalita. At noong gabing nahulog si Miggy, tanong ni Attorney Santos, ano ang nangyari? Nag-alinlangan si David. Nag-aaway po kami ni Isabel noon tungkol sa pera. Narinig ko po siyang sumisigaw kay Miggy. Pagkatapos, narinig ko po ang pagbagsak. Pagbaba ko, nakita ko si Isabel na nakatayo sa may hagdanan, nakatingin sa bata na umiiyak. May hawak siyang baso na nabasag at may hawak siyang singsing na parang may dugo. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Ang testimonya ni David, kasama ang mga ebidensya ng pananalapi at ang mga nakaraang testimonya, ay bumuo ng isang hindi mapagkakangtunayang kaso laban kay Isabel. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang mukha ni Isabel ay unti-unting nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang nasasaktang asawa ay gumuho na. Ang kanyang maskara ay nahulog. Inilalantad ang tunay niyang pagkatao. Isang taong sakim, mapanlinlang at walang puso. Nang ibigay na ni Attorney Santos ang kanyang closing statement, ang kanyang mga salita ay puno ng bigat ng katotohanan. Tiningnan niya ang mga hurado. Your Honor, mga miyembro ng hurado, sabi niya, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang diborsyo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang inosenteng bata mula sa isang mapanganib na kapaligiran. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan sa kabila ng mga kasinungalingan. Ang mga ebidensyang inilahad ay malinaw na nagpapakita ng dalawang bagay.
ang matinding kasakiman ni Jing Del Rosario at ang kanyang desperadong pagtatangka na itago ang kanyang mga krimen sa pamamagitan ng pananakit sa isang inosenteng bata. Pagkatapos, tumingin si Attorney Santos kay Alex na nakatayo sa tabi ni Miggy. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang anak. Ang katarungan ay hindi lamang pagpaparusa sa nagkasala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kapayapaan sa mga biktima. Ang aming hiling ay ang agarang pagbibigay ng buong kustodya kay G. Alejandro Del Rosario at ang pagpaparusa sa lahat ng sangkot sa krimen. Matapos ang ilang oras ng pagpupulong, bumalik ang mga hurado. Ang kanilang foreman, na may malungkot ngunit determinadong mukha, ay nagbasa ng hatol. Sa kasong ito, sabi niya, ang hurado ay nagpapasiya na ang akusado, si Isabel Gonzalez del Rosario, ay nagkasala sa mga kasong. Habang binabanggit ang mga kasalanan, nakita ni Alex ang unti-unting pagbagsak ni Isabel. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod at yumuko siya. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga kamay. Ang huling salita na naririnig ni Alex ay ang mga salitang matagal na niyang hinintay. Kaya naman, ang hurado ay nagpapasiya na si G. Alejandro Del Rosario ang magkakaroon ng ganap at eksklusibong kustodya sa batang si Miguel Del Rosario. Tila nabalot ng isang malakas na tunog ang paligid. Narinig ni Alex ang mga hikbi ni Attorney Santos, ang pambubulalas ng ilang manonood, at ang pagkalma ng mga pulis kay Isabel. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak sa tabi niya. Tumingin si Alex kay Miggy. Ang bata ay nakatingin din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ito ay mga luha ng kaluwagan at pag-asa. Hindi ito mga luha ng takot. Ngumiti si Alex, isang ngingiti na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Miggy at hinigpitan ito. Tapos na, anak, bulong ni Alex. Tapos na ang lahat. Sa paglabas nila sa korte, hindi na sila hinabol ng mga mamamahayag. Sa halip, isang tahimik na espasyo ang nabuksan para sa kanila. Ang mundo ay tila nagbigay daan para sa kanila na magsimula muli. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay sumisikat ng may bagong sigla sa kanilang bagong tahanan. Isang maliit ngunit masiglang bahay na napapaligiran ng mga puno at mga bulaklak na namumukadkad. Ang hangin ay tila masariwa dito, malayo sa polusyon at ingay ng nakaraang buhay. Sa kusina, ang amoy ng bagong lutong pancake ay humahalimuyak. Isang amoy na dati nauugnay lamang sa alaala ng yumaong asawa ni Alex. Ngunit ngayon ay isa ng pang-araw-araw na realidad. Nakaupo si Alex sa mesa, hindi bilang isang CEO na nagbabasa ng mga financial reports, kundi bilang isang ama na naghihintay sa kanyang anak. Nakangiti siya habang pinapanood si Miggy na ngayon ay 8 taong gulang na naghahanda ng kanyang sariling agahan. Ang dating mailap at takot na bata ay napalitan na ng isang masigla at mapaglarong anak. Ang mga guhit nito ay hindi na madilim. Ang mga ito ay puno na ng mga kulay. Dilaw para sa araw, berde para sa damo, at mga makukulay na bulaklak na nakapaligid sa isang malaking bahaghari. Papa! Tawag ni Miggy. Ang kanyang tinig ay puno ng saya. Tingnan niyo po! Bagong drawing ko! Lumapit si Alex at yumuko para tingnan ang likha ng kanyang anak. Ito ay isang malaking larawan ng kanilang bagong bahay. Sa harap ng bahay, iginuhit niya ang isang lalaki at isang bata na magka-holding hands at nakangiti. Ang araw sa itaas ay maliwanag na dilaw. At sa gilid ng bahay, isang malaking bahaghari ang nakalatag. Ang ganda, anak, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Ito na ang pinakamaganda kong obra. Niyakap ni Miggy ang kanyang ama. Dahil po kasama ko kayo, Papa. Dito po, ligtas na tayo. Napangiti si Alex. Ang mga salitang yon
ay nagpainit sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa lubos na nagagamot ang mga sugat na natamo nila, ngunit ang mga guhit na ito, ang mga simpleng sandaling ito, ang pagmamahal na kanilang ibinabahagi. Ito ang mga gamot na kailangan nila. Sa kabilang banda, ang dating buhay nila ay tila isang malayong panaginip. Si Isabel at David ay kasalukuyang nahaharap sa mga kasong kriminal. Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at panloloko. Ang kanilang dating karangyaan ay napalitan ng mga malamig na selda ng kulungan. Ang kanilang pagkahulog ay naging babala sa lahat ng nag-iisip na ang pera at kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan at pagmamahal. Maya-maya, habang naghahanda na silang lumabas para sa kanilang lingguhang pagbisita, sa puntod ni Eliza nagtanong si Miggy. "Papa?" tanong niya. "Pwede po ba tayong magtanim ng mga bulaklak sa hardin? Gusto ko pong gumawa ng hardin na kasing ganda ng sa mga drawing ko." Napangiti si Alex. "Oo naman anak, sama-sama nating gagawin yon." Naglakad sila palabas ng bahay, papalapit sa kanilang bagong sasakyan. Hindi na ang mamahaling sports car na dati niyang minamaneho, kundi isang simple at maaasahang SUV. Nang sumakay sila, tiningnan ni Alex si Miggy. Ang kanyang anak ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad at pag-asa. "Papa?" muling sabi ni Miggy. "Si Mommy po. Naalala niyo pa po ba?" Napabuntong hininga si Alex, ngunit ito ay isang paghinga na puno ng pagmamahal, hindi ng sakit. "Oo, anak. Palagi kong naalala ang mommy mo." "Gusto ko po siyang makilala," sabi ni Miggy. Ang tinig ay mahina, ngunit may determinasyon. Hinawakan ni Alex ang kamay ng kanyang anak. "Malalaman mo siya, anak. Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng mga babuan na mga bagay na maganda at totoo, ang pagmamahal niya ay nandito pa rin sa atin." Nang makarating sila sa sementeryo, naglakad sila papunta sa puntod ni Eliza. May dala silang mga bagong bulaklak, mga makukulay na bulaklak na pinili ni Miggy. Inilapag ni Miggy ang mga bulaklak sa tabi ng pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos, tumingin siya sa puntod na parang nakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. "Hello po, Mommy," sabi ni Miggy. Ang kanyang tinig ay malambing. "Ako po si Miggy. Masaya na po kami ni Papa." Napaluha si Alex. Nakita niya ang kanyang anak na nakikipag-usap sa kanyang ina, hindi sa takot, kundi sa pagmamahal at pagkilala. Ito ang simula ng paghilom, ang pagkilala sa mga alaala, pagtanggap sa katotohanan, at paglikha ng mga bagong alaala na puno ng pag-asa. Pagkatapos, tumingin si Miggy sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Papa," sabi niya, "gusto ko pong gumuhit ng regalo para kay Mommy." Ngumiti si Alex. "Sige ba anak, ano ang iguguhit natin?" Tumingin si Miggy sa puntod, pagkatapos ay sa kanyang ama. "Iguguhit ko po yung bahay natin," sabi niya, "at yung bahaghari, at yung araw. Kasi po mahal na mahal ko kayong dalawa." Napayakap si Alex sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang buhay ay hindi naging madali. Maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang katarungan, ang kapayapaan, at higit sa lahat, ang pagmamahal na siyang pinakamahalagang kayamanan. Sa gitna ng mga tahimik na lapida, sa ilalim ng malawak na langit, isang ama at isang anak ang nagsimulang gumuhit ng kanilang bagong simula. Isang simula na puno ng kulay, pag-asa, at pangakong hindi na sila muling mag-iisa. Ang kwento ng kanilang paghilom ay nagsimula na. Isang obra maestra na ipininta ng pag-ibig at katotohanan.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Alejandro at Miggy. Sa bawat pahinang binuklat ninyo, sa bawat kwentong inyong narinig, at sa bawat damdaming inyong naramdaman, ako po, bilang inyong manunulat, ay nais magbigay ng isang taos-pusong pasasalamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang malalim na paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng mga hamon, mga pagsubok, ngunit higit sa lahat ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Nais ko pong ibahagi ang mga aral na natutunan ko sa pagbuo ng kwento ni na Alex at Miggy. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago, humuhubog at nagpapalakas sa atin. Ang pagpapatawad, bagamat mahirap, ay susi sa paghilom. At ang pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali, ay laging nandyan, naghihintay na masilayan. Sana po ay naantig ang inyong mga puso sa kwentong ito at sana ay makita ninyo ang mga refleksyon ng inyong sariling buhay, ng inyong mga pagsubok at ng inyong mga tagumpay. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Malaki ang maitutulong kung ibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ang inyong mga kwento rin po ang nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsulat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Kwento at Kilig.